Very informative po ang topic ko sa video ito. Ito po ang tinatawag na balancing rations using person square method. Ngayon po, may ginawang slides dito sa laptop. Kadugtong po ng introductions na to. Para po step by step ay makita nyo kung paano gamitin o paano magpaggamit ng person square method para makuha natin yung tamang rations, otherwise yung tamang protina para sa ating alagang manok. Okay? Yung panghinintay natin, let's go! Okay, welcome to my channel, AB Amazing Vlog. Ito mga ka-farmers, ito nga po pala ang aking feeds. Ito ang pangalan ng aking feeds, Forsiki Feeds, The Natural Feeds. Mga kapatid, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon at i-share ko sa video ito. Ito po ang tungkol sa pag-mix o pag-formulate ng feeds using person square method. Mula sa may akda, ang inyo pong mapapanood at matutunghayan sa video ito ay isang kaalaman o idea tungkol sa tamang pag-compute sa rations ng mga ingredients gamit ang person square method o box method. Kapag tayo ay nagpo-formulate o gumagawa ng feeds o sa ingredients feed mixing, lahat ng nilalaman ng video ito ay hindi katahang isip lamang. Ito ay base sa aking masusing pagsaliksik, pag-aaral at pagbasa ng napakaraming artikulo tungkol sa paggawa o pag-formulate ng feeds gamit ang mga natural na sangkap, gaya ng mga halaman at insekto na napakadaling i-provide. Ang layunin ko sa paksang ito ay ang makapagbigay ng dagdag kaalaman sa mga nagmamanukan para makalikha o makagawa ng sariling recipe at high quality feeds o patuka. Marami kasing mga poultry farmers ang di na kumikita sa pagmamanukan at humihinto na lamang dahil nalulugi lang dahil sa mataas na presyo ng feeds. Sa abot ng aking kaalaman at kakayanan ay sinaling ko sa Tagless o Tagalog-English version ang topic na ito para mas madaling maunawaan. Maraming salamat po. Feed formulation na tayo mga ka-farmers. Ito po ang ating topic, balancing rations of ingredients using person square method o box method. Ito po mga ka-farmers, ang sistemang ito para po accurate ang ating minimix na mga sangkap, kung ano pong available na sangkap sa ating lugar na imimix natin para maging patuka ng ating mga alagang hayop, lalong-lalo na po ang manok. Kasi po hindi po basta-basta pwede na mag-mix tayo na mag-mix nang hindi natin alam yung rations niya o yung timbang ng bawat sangkap. Sa pamamagitan po ng sistemang ito, itong box method o person square method, makukompute po natin ang tamang rations. Tapusin nyo lamang po ang video ito. Person square method. Ano nga po ba ang person square method? Ang person square method o box method ay isang kapaki-pakinabang o isang nakakatulong na paraan para sa accurate at madaling pag-compute ng balance rations ng mga sangkap o ingredients. Paraan din ito para makita ang tamang proportion o percentage ng mga sangkap sa feed mixing at malaman din ang eksaktong protein percentage o crude protein na kailangan ng mga alaga nating hayop. Nagdidepende kasi sa edad ng mga hayop ang kailangan nitong protina. Example, 25% para sa pre-starter, 24% sa starter, 20% sa grower, and 18% sa finisher. Ibig pong sabihin, iba-iba pong percentage o crude protein percentage ang kailangan. Depende po yan sa edad ng ating mga alagang manok. Kaya napaka-importante po ang person square method sistema para po makuha natin ang tamang protein percentage kung ano man pong edad ang ating mga alagang manok. Alam po natin kung ano po ang imimix natin o ang ratio sa mga sangkap sa ating feed mixing. Dito po natin malalaman at makikita sa person square method. Halimbawa, o assuming nagagawa o magpo-formulate tayo ng 100 pounds na broiler grower feeds para sa mga alaga natin broiler chickens.
Ito yung pang meat production mga ka-farmers. Nagre-required ito ng 20% na protina o crude protein. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Number 1 is corn na may 9% na crude protein at number 2 Tenebrio Molitor na may 5.3% na crude protein. Ang Tenebrio Molitor po, ito yung mealworm. Kung wala po kayo niyan, pwede po yung BSF larvae o yung black soldier fly larvae. Disim lang po yan. Yan. Kung itatanong niyo po kung saan nakikita yung percentage ng mga sangkap, ay base po yan sa mga research natin na ginawa. Kaya po nalalaman natin yan. Importante pong alam natin yan kasi po hindi tayo makaka-proceed sa next step pag hindi po natin alam ang crude protein ng sangkap na ating imimix o gagamitin sa feed mixing. Napaka-importante po yan. Inuulit ko po, yan po ay nakikita sa mga research. Yan ito, sabi ko nga, importanteng alam natin ang crude protein content ng mga sangkap na ating gagamitin. Ang tanong, para sa 100 pounds na grower feeds, ito po yung i-mix natin na o gagawin nating feeds. 100 pounds para sa broiler grower feeds. Ilang pounds ba ng corn at ng Tenebrio Molitor ang kailangan sa feed mixing para makuha natin ang required crude protein na 20% para sa grower feeds? Ito na nga po mga kapatid, based doon sa lalabas na rations o timbang dito sa corn and Tenebrio Molitor at based dito sa gagamitin nating person square method, dapat lumabas po na 20% ang protina nito. Mga ka-farmers, ito ang kasagutan. Ito, computation o balance rations using person square method o box method. Simple, yan lang po. Kailangan kasing makapag-contribute ng 20% crude protein ang dalawang sangkap na ginamit natin. Ito nga po ang corn at ang mealworm o Tenebrio Molitor. Step 1 na tayo. Gumawa ng square box o kahon, lagyan ng diagonal line sa loob ng box sa magkabilang corner o kanto nito. Ganyan lang po kasimple mga kapatid. Yan po yung box na sinasabi ko. At ito naman ang lines o diagonal lines. Yan, dalawa po yan, parang ikis lamang. Sundan nyo lamang po ito. Huwag kayong magtaka kung bakit may ganyan-ganyan pa mga kapatid. Simple-simple lamang po yan. Step 2. Ilagay ang required crude protein percentage na kailangan ng ating broiler grower feed sa gitna ng box o sa kahon. Ito nga po ang 20%. Yan po yung kahon na may diagonal lines. Lalagay po natin itong 20% sa gitna. Yan po ang hahanapin natin protina ha. Doon sa dalawang sangkap na gagamitin natin, yung corn nga at ng Tenebrio Molitor o ng mealworm. Yan po. Dapat po lumabas dyan na 20% doon sa huling bahagi ng video ito. Step 3. Ilagay ang protein content ng dalawang sangkap na gagamitin sa feed mixing sa kaliwang bahagi ng square box. Sa itaas ang corn na may 9% nga na protein at sa bandang ibaba naman ang mealworm o Tenebrio Molitor na may 53% na protein. Gaya po na nasabi ko kanina sa naunang bahagi ng video ito na kailangan natin alam ang crude protein ng mga sangkap na ating gagamitin. Kasi po pag hindi natin alam yan, hindi po natin makukuha ang tamang proportion o ratios ng sangkap. Ganito lamang po. Ito po yung 20% na hinahanap natin o hinahanap natin. Yung po sa bandang itaas yung 9% para sa corn at 53% para sa mealworm o Tenebrio Molitor. Step 4. Simply subtract smaller numbers from larger numbers para makuha natin ang parts ng corn, parts ng Tenebrio Molitor at total parts ng dalawang sangkap. Kailangan po natin yan para sa next step kasi po step by step pong ating ginagawa. O ito na nga po yung box, 20% na hinahanap natin protein, 9% ang corn po, di ba? Yan, sabi ko nga simply subtract yan from larger to smaller number. Yan. 20% minus 9 equals 11. Yan po yung parts ng mealworm. Then,
So subtract din natin itong 53 minus 20, 33 parts. Yan po yung parts naman ng corn. Para po makuha natin yung total parts, simple add natin yung dalawang yan. Kaya lumabas na 44 parts o ang total parts ng dalawang ito. Kailangan po natin yan para sa next step. Hindi tayo makaka-proceed sa next step kung hindi po natin ito gagawin, mga kapatid. Step 5 na tayo, mga ka-farmers. Ito na po yung ration percentage dahil nakuha na natin ang parts ng corn na 33 parts at ang parts ng Tenebrio Molitor na 11 parts at ang total parts ng dalawang sangkap na 44 parts. Makukompute na natin ang rations in percent ng corn at ng Tenebrio Molitor. Ayan. Madali lang po ito. Napakadali lang po yan. Malapit-lapit na po nating makita ang 20% protein. Yan, do the math lang. Formula niyan, simple. Ito, parts divide by total parts, then multiply to 100. In corn, 33 parts kanina na nakita natin. Divide lang natin sa total parts na 44, then multiply by 100. Kaya ito, 75%. Yan po ang rations na lumabas sa corn. Simple-simple po, di ba? Basta po, medyo may alam tayo sa math, makukuha po natin yan. Hindi naman po ito komplikadong math. Yan sa mealworm naman, 11 parts divided by 44 total parts, then multiply by 100. Yan, 25%. Ang lumabas, yan naman po ang rations ng Tenebrio Molitor. Sa madaling sabi po, sa corn ay 75%. Sa Tenebrio Molitor ay 25% ang rations nila. Nakukuha na po natin kung ilan po yung magiging timbang nila. Kaya lang po, percent pa lang po ito. I-convert pa po natin yan sa pounds para makuha na natin yung 20% crude protein. Let's find out. Step 6. I-convert na natin ang percentage to pounds, rations ng dalawang sangkap. Malalaman natin dito kung ilang pounds ba ang sa corn at ilang pounds ba sa Tenebrio Molitor ang kailangan sa feed mixing para makapag-contribute ng 20% na crude protein. Malapit-lapit na po, mga kapatid. Do the math lang lagi. Yan, 75% multiply sa 100 pounds. Ano po ba itong 100 pounds? Yan po yung minimix natin o ginagawa nating broiler grower feeds. Yan, 75 pounds po ang lumabas. 75% times 100 pounds, 75 pounds. Yan po ang rations ng corn. Sa mealworm naman, ito 25% yung nakuha natin kanina. Multiply to 100 pounds. Yan, 25 pounds po. Yan po ang rations ng Tenebrio Molitor. Total po na 100 pounds. Yan po, mga ka-farmers. Nakuha na natin yung rations in pounds. Ang tanong, makapag-contribute na kaya ito ng 20% crude protein? Step 7, ito na yung final step. Contributed protein of 2 ingredients. Dito natin malalaman kung tama nga ba ang ating computation sa pamamagitan ng pag-check sa naibigay o nai-contribute na protina ng corn at ng Tenebrio Molitor. Malapit-lapit na po natin malalaman, mga kapatid. Ito, makapag-contribute kaya ng 20% crude protein para sa grower feeds ang dalawang sangkap na ginamit natin. Let's find out. Converting percentage to pounds. Corn 9% CP o crude protein. Yan po, 75 pounds po ang nakita nating rations kanina sa corn. Multiply po natin yan sa 9% na protina ng corn. Ang lumabas po na protina na nakabigay ng corn ay 6.75 pounds na crude protein. Yan po ang na-contribute na protina ng corn. Yan. Tingnan po natin sa Tenebrio Molitor o sa mealworm. Ito naman po, ang mealworm po may 53% na CP o crude protein. 25 pounds po ang ating na-compute sa kanya. Multiply po natin sa 53% na protina niya. Kaya po 13.25 pounds na crude protein. Yan na po ang na-contribute na protina ng dalawang sangkap. Yan na po natin
malalaman kung 20% bang protina to. Yan po, ang total crude protein po nila 20 pounds. Pounds pa po yan ha, percent po ang ating hinahanap. Kaya po, kukonvert na natin to sa percent. Ito po, yan, 20 pounds CP divide sa 100 pounds na feeds na ginagawa natin, yung broiler grower feeds, then multiply by 100. Kaya yan po, 20% na protina. Saktong-sakto po sa ating hinahanap o kinukompute na 20% na crude protein. Di ba po, napakasimple lamang, napakahalaga po. Very useful po ang paggamit ng person square method o box method para po accurate ang ating sangkap sa feed mixing. Mga ka-farmers, o ayan, na-compute na natin o nakita na natin yung tamang rations o timbang ng sangkap para sa 20% na protina na para naman sa broiler grower feeds. Kung may mga questions po and clarifications ay mag-iwan naman po kayo ng inyong komento o suggestion dito sa video ito. At pag nabasa ko po yan ay sasagutin po natin yan. Marami po tayong mga video na kapakipakinabang about sa paghahayupan. Thank you very much mga kapalmers. For Siki Feeds, The Natural Feeds, yan po ang pangalan ng aking feeds. Yan naman pong picture na inyong nakikita, yan naman po ang nagmamay-ari ng boses na inyong napapakinggan sa presentation na ito. Ulitin ko po kung kayo po ay may mga suggestion, clarification, mga komento about feed formulation, black soldier fly farming, at marami pang iba. Huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng mensahe ninyo sa comment box ng YouTube para po masagot natin yan. Pag nakita ko po yan ay agaran ko pong tutugunan yan. Okay? Thank you so much po at mabuhay tayong lahat.